Refusal to obey subpoena, take oath, or give testimony. Any government official or personnel who delays or refuses without adequate cause to comply with a subpoena issued by the ICI, or who, appearing before the ICI, refuses to take oath or affirmation shall be subject to administrative disciplinary action without prejudice to any criminal liability. Any private person who does the same shall be dealt with in accordance with law. Bakit sounds familiar to? Bakit meron sounds familiar? Alam nyo mga kababayan, parang itong section 4 na to, specifically created for the Dutertes. Kasi matitigas ang ulo ng mga hayop na yun eh. Mayayabang yung mga hayop na yun eh, mga Duterte. So parang itong parte na to, itong parte na yan, specially made para sa mga anak ni Rodrigo Duterte. Officially, in-announce na po ni Presidente ang Independent Commission. Ito na nga mga babayan. Ito na yung matagal natin iniintay. At ako, tuwan-tuwa ako dito sa executive order na to form the ICI or Independent Commission for Infrastructure. Executive Order number 4! I love it! Yan. So, in-explain, whereas. Oo. Medyo binasa ko na to ng konti, pero tutukan lang natin yung mga mga relevant items. Section 1, Republic Act 3019 declares that a public office is a public trust. Nasa Article 11 din yan ng ating Constitution, Section 1. And the policy to repress certain acts of public officers and private persons alike which constitute graft or corrupt practices or which may lead thereto. So, dapat daw ang mga opisyal ay hindi nag-e-engage sa mga acts that lead into graft and corrupt practices. And dahil mayroong mga reports and allegations of irregularities, misuse of funds, and possible corruption in government flood control and related projects, which, if true, endanger the safety and security of the Filipino people, threaten the welfare of various communities, and erode public trust in government institutions. Ayan. So, ito ho yung mga basis. Dahil nga daw may reports ng irregularidad, corruption, etc. Kaya binuo itong Independent Commission. So, puntahan natin yung ibang parte. Ito. Now, therefore, I, Ferdinand R. Marcos Jr., yeah! Diba? We come full circle. By virtue of the powers vested in me by the Constitution and existing laws, do hereby order, number 1, ito yung formation ng Independent Commission for Infrastructure. There is hereby created an independent ad hoc fact-finding commission to be known as the Independent Commission for Infrastructure, so ICI, to be composed of a chairperson and 2 members. So, tatlo lang to mga kababayan. O, tatlo lang to. Who shall be persons of proven competence, integrity, probity, and independence. The chairperson and members may be entitled to per diems and allowances in accordance with existing laws. Okay? So baka dito napapasok yung secondment ni General Torre. Mandate, ito na. Para saan ito? Itong Independent Commission for Infrastructure or ICI. The ICI shall on complaint or motu proprio. Uy, my goodness. Pwedeng motu proprio, guys. So, 2 ways, okay, na mag-iimbestiga ang ICI. On complaint, so kung may magka-file ng complaint, or motu proprio, nabalitaan sa balita. O sabi, uy, may nabalitaan ganito or narinig sa ganitong hearing. Uy, may ganito rong korupsyon sa ganitong lugar, sa infrastructure. Motu proprio, sige, imbestigahan natin yan. Go! Ano yung gagawin nila? Hear, investigate, receive, gather, and evaluate. Ano yung kanilang gagawa ng ganun? Ebidensya, intelligence reports, and information tungkol kanino? Against all government officials and employees. Uy, ang lawak na ito, guys. Kasama ba dito ang Pangulo? Well, government official ba ang Pangulo? Yes, kasama siya dyan.
and employees and any other individual involved. So kahit private individuals, kahit private people and corporations, both persons, natural and juridical, who are involved in anomalies, irregularities, and misuse of funds in the planning, financing, and implementation of government flood control and other infrastructure projects nationwide. Oh my God. Ang lawak na ito. Hindi lang pang flood control, pang ibang proyekto pa. Masaya ako kasi finally, merong presidente na nagkaroon ng balls para labanan tong specific kind of corruption na talagang talamak. As in, ito talaga yung isa sa mga, kung meron mang problemang malalaki ang Pilipinas sa corruption, isa ho ito. DPWH. Alam nyo naman mga kababayan, it's an open secret. Ang DPWH talaga, isa sa mga pinaka-corrupt yan. Sunod yan sa Bureau of Customs. It's an open secret because yung mga enablers nasa Kongreso, nasa Kamara, nasa Senado, nasa DPWH mismo. So, yung mga nasa kapangyarihan, sila yung naikinabang dyan ng lubos-lubusan. Imagine mga kababayan, tingnan nyo yung kinita ng mga Diskaya ay lampas pa sa kinita ni LeBron James sa buong karir niya. Ang lala guys, ang lala talaga, ang lala. Ano daw ang kapangyarihan nitong ICI? ICI, konti na lang, ICC na. Sana ano ang pinangalan? Independent Construction Commission para ICC. Independent Corruption Commission, pwede rin yan. Di ba? Pwede rin naman yan. ICC pa rin. Di ba? Iniimbestigahan ng ICC si Pulong Duterte. Di ba? ICC pa rin. Ganda Di ba ICC nga lang? Local. Local. Para kapag Duterte ang usapan, isa lang ang letters na tatandaan natin. Dadalawang letters lang pala. I lang tsaka si ICC. So, pwede sila magpa-hearing. Sana public hearings, Conduct hearings, take testimony, receive, gather, review, and evaluate evidence, reports, and information on matters within its power to investigate. Issue subpoena for attendance of witnesses and production of documents necessary for its fact-finding and investigation activities. Subpoena ad testificandum and duces tecum in accordance with relevant laws. Ad testificandum, ibig sabihin, ito yung judicial affidavit ng mga witnesses. Duces tecum, ito pagdokumento. Recommend to the DOJ the admission of a person as a state witness. Oy! So ngayon, kapag ang investigasyon, mga kababayan, ay patungkol dito sa construction, kailangan dumaan muna siya sa ICI kung gusto niya maging state witness. So ang mga Diskaya, kailangan dumaan muna sa ICI. Hindi ka na sa Senate hearing, Diskaya. Mukha sa ICI ka na. Sana po, mga kababayan, bigyan ng kapangyarihan ng ating Kamara de Representante, ng ating Senado, ang ICI na mag-operate independent of government. Better yet, mga kababayan, i-institutionalize nila itong ICI. Gawing batas. Gawing parang PCGG. Kasi alam nyo, mga kababayan, hindi naman ito matatapos ang corruption sa Pilipinas. Hindi matatapos ito sa Marcos administration. Matagal pa to.